Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Pag-usapan natin itong si Harry Roque kasi nagsalita po siya at nagpapaliwanag kung bakit hindi siya naisama sa legal team na binubuo ni Sara Duterte para po kay Digong Duterte yan po sa ICC. Eh sabi ni Roque, kahit gusto raw siya ni Pangulong Rodrigo Duterte na maging miyembro ng o maging legal counsel niya sa ICC case, hindi naman daw niya ipipilit ang sarili kung ayaw naman ni Vice President Sara Duterte. Kasi 'di ba, ang nagbubuo po ng legal team ngayon para kay Digong ay itong kanyang anak na si Sara Duterte. At alam ko napili niya yung isang British-Israeli na abogado na sanay na po diyan sa ICC. Yan po sa mga kaso sa ICC. Ito naman si Harry Roque, kahit naging pabibo, di ba kasama niya si Robin, si Sara, na pumunta po dyan sa ICC. At medyo iba yung dating niya mga kababayan. Medyo, parang, kasi international lawyer to eh. So, akala niya, yung kanya mga pabibo ay mapapansin ni Sara Duterte at i-appoint siya bilang isa sa legal team. Pero ang nangyari mga kababayan, hindi po siya isinama ni Sara Duterte. Kaya ito, todo paliwanag mga kababayan para hindi mapahiya. Ito sabi niya, miski ako'y piliin ni Presidente Duterte. So pinalalabas niya, pinili siya ni Digong. hindi naman natin alam kung totoo yung sinasabi niya. Miski ako'y piliin ni Presidente Duterte kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ay iba ang mag-represent, ma'am, that's your call. Para masama loob mo. Para masama loob mo kay Sara Duterte Hindi ko naman ipagpipilitan ng sarili ko. Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin niya. Ayun po yung sabi ni Harry Roque. Meron pong video, ito mga kababayan. Pero bago natin panoorin at mapakinggan yung kanyang kontodong paliwanag, talaga nagpapaliwanag siya kung ano-ano yung sinasabi niya para lang hindi siya mapahiya. Kasi nga, biroy mo, nandiyan ka, kasama ka ni Sara Duterte, saka ni Robin Padilla, at talagang ikaw ang humaharap dun sa ICC. Gusto mong pumasok, ikaw ang humaharap. Tapos yung pala, hindi ka kasali. So, kaya ito, todo paliwanag. Pero bago yan, mga kababayan, meron lang akong isisingit dito. Ito pong tungkol po sa lungsod ng Maynila. Ito mga kababayan, meron po si Dr. Rani Lacunang, sabi niya, bilang Vice Mayor noon, ang papel ko po ay limitado sa pagiging presiding officer ng sangguniang panglungsod. Okay, kasi sinasabi nung iba na laging topic ng Lacuna government, itong utang na nagmula dun sa sinundan niyang mayor. Kasi katakot-takot naman talagang utang ang nangyari, 17 billion mahigit eh. Sabi ng mga taga-suporta nung dating mayor, kasama ka naman nag-approve yan eh. Diba? Diyan sa sangguniang panglungsod. Kasama kayo. Nagkaisa kayo. Ibig sabihin, kung nangutang man ang Maynila, damay-damay kayo. Kayo may kagustuhan yan, hindi lang yung mayor. Kaya nagpapaliwanag si Mayor Rani Lacuna ngayon. Ano ba ang kanyang naging partisipasyon doon po sa panahon na sila'y nangutang ng nangutang dyan po sa lungsod ng Maynila? Sabi niya, limitado yung pagiging presiding officer ko. Ang pag-aproba ng loan ay isang kolektibong desisyon ng konseho. At wala akong kapangyarihang mag-override o mag-decline ng panukala kung mayorya sa mga konsehal ang sumasang-ayon dito. Tulad ng ibang konsehal, umasa po tayo sa datos, presentasyon at paliwanag ng mayor tungkol sa loan. Kung ang impormasyon na ibinigay ay hindi tugma sa inaasang resulta, ang pananagutan ay nasa mayor na nagpanukala at nagpatupad ng utang, hindi sa konseho na nagbigay lamang ng pahintulot. Ayan mga kababayan Ito po, pakinggan natin itong interview kay Mayor Rani Lacuna. Maikli lang po ito bago tayo bumalik kay Harry Roque. Tingin ko very significant na proyekto si Yorme dati sa housing. In fact,
mukhang yung housing, eskwelahan, ospital, yun po yata yung pinagkagastusan nung kanilang inutang na 17 billion pesos. Yes, 17.8 billion. Ang sabi po nila, hindi naman to magagawa ni Yorme kung hindi nyo pinayagan during the time that you were the presiding officer of the council. Number one po, ang presiding officer po, hindi naman nagboboto. It's the council as a whole. Okay? Totoo po yan. Binibigyan lang po namin siya ng authority to transact. Opo. Yun lang po. Yun lang po ang papel ng konseho. Wala na pong iba. Opo. Kung paano po i-execute yun, solely an executive function. So yung pong 17.8 billion na inutang ni Mayor during that time, ang sinasabi ninyo ay hindi kayo Hindi na liable po. or accountable doon? Hindi po. Kasi una-una siya kung pumili nung kung saan mapupunta yung inutang niya. Opo. Kung magkano po utangin niya. At kung gaano po niya kabilis gagamitin yung inutang niya. Oo. Ang credit line po ng City of Manila, maganda ho kasi ang standing ho ng Luzon ng Maynila. Nasa 25B. Okay. Agad-agad pong ginamit yung 17.8B. In a matter of 2 years. During Grabe. pandemic pa yan. In other words, yung pong naiisip namin na sana yung 25B na yun, pautay-utay. O ngayon, gagawa mo tayo ng project. O diba? Ito lang gagamit. Kasi wala naman yung time, wala naman yung expiration Ginamit niya. One time, big time. Okay. So yan mga kababayan, na napakalinaw naman nung sinabi ni Mayor Hani Lacuna tungkol sa utang. Ang talagang may desisyon yan ay yung mayor. Siya po kasi ang executive eh. So sila lang ay nagbigay ng permiso. Pero lahat po ng desisyon tungkol dyan, saan mapupunta, paano gastusin, at di ba kayo nagulat? Saglit lang yung credit line nila na 25 million, halos sobra-sobra, 17.8 billion na gastos sa isang termino. So, ayan lang mga kababayan, gusto ko lang liwanagin sa mga batang Maynila, lalong-lalo na yung taga-suporta ni Yorme, na huwag nyo nang sisihin yung iba. Aminin nyo sa sarili ninyo na talagang nangutang etong si Mayor Isko. May napuntahan naman eh. Kaso ang problema nga ngayon, nabaon ang Maynila sa utang. Ay lang naman, totoo naman yun, ba't kayo nagagalit? Totoo naman talaga na nangutang. Sinasabi niyo naman, mayroong mga resibo. O di yan. Pero yun nga naging yung negative impact yan po sa lungsod ng Maynila. Na ang dami pong mga benepisyo na dapat naibigay sa mga Manileño na hindi po naibigay dahil nagbayad po sila ng napakalaking utang. Alam niyo mga kababayan, lagi ko sinasabi na hindi po porke maraming proyekto ay magaling na po ang isang namumuno sa isang lungsod. Dapat tingnan nyo muna. Kumpara nyo si Mayor Hani Lacuna kay Isko. Sabi niya kasi nung iba, magaling si Isko, daming project. Ayun naman pala yung mga proyekto na nangyari nung panahon ng dating mayor, panay utang. Si Mayor Hani Lacuna, ang ginawa niya, nagbabayad siya ng utang, 3 bilyon ang nabayaran niya na dun sa 17.8 billion. At alam nyo ba, 20 years bago mabayaran yung kabuuan ng utang. Ibig sabihin, 20 years pa maghihirap itong Maynila dahil sa inutang nung nakaraang isang termino lang nung dating mayor. Dapat kasi, wag po kayo tumingin sa physical kasi madali lang naman yun eh. Tingnan ninyo yung magaling po mag-budget, yung magaling po magpatakbo ng gobyerno. Kaya kung pipili po kayo ng mayor sa darating pong eleksyon ngayong Mayo, piliin niyo po si Mayor Hani Lacuna. Kasi magaling po siya mag-budget. At tingnan niyo yung benepisyo ng mga taga-Maynila na ibigay sa inyo sa kabila nung baon sila sa utang. Alright, so muli, sa darating na eleksyon niya po sa Maynila, Honey Yule po tayo. Alright. At balik tayo kay Harry Roque. Ito yung paliwanag niya mga kababayan na para hindi siya mapahiya. Kasi nga, hindi siya pinili ni Sara Duterte na maging parte ng legal team para kay Tatay Digong. Ito, pakinggan natin si Harry Roque. Kaya naman ako, kahit anong mangyari sa
aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung lead at saka yung tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang, syempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara mas iba mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Alright, so yan po yung todo paliwanag ni Harry Roque. Bakit daw siya hindi naisama? Meron pa siyang sinasabing manipis-manipis. Meron daw mga lead lawyer, lead. Alam niyo mga kababayan, sa tingin ko lang kaya hindi siya pinili ni Sara Duterte kasi unang-una, may problema ka pa sa sarili mo eh. Para namang ang hirap kumuha ng isang abogado na kung yung abogadong kukunin mo ay may sariling problema. Nangyari pa nga mga kababayan, parang ginagamit pa niya etong posisyon dyan para makapagtago dito sa Pilipinas. Di ba? Balak niya nga humingi ng asylum Yan po sa The Netherlands. Kung sakali kasing siya pinili ni Sara Duterte, mag-abogado, dyan siya mag-i-stay. Hanggat hindi natatapos itong kaso ni Digong Duterte. So, gagamitin pa niya sana yung pagiging abogado niya kung siya'y napili ni Sara Duterte. Siguro nabasa rin ni Sara Duterte. Walang iya ka, Harry Roque. Gusto mo sumama sa legal team? O bakit? Dahil meron siyang sariling interes Yun nga na manatili dyan sa The Hague, manatili dyan sa The Netherlands para hindi siya makauwi sa Pilipinas. Diba? So, anong nangyari mga kababayan? Ni-reject po ni Sara Duterte itong kanyang aplikasyon para maging miyembro ng legal team. At magagaling yung pinili ni Sara Duterte. So baka hindi ka magaling. Walang tiwala sa iyo si Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, gagamitin niya lang yun Tingnan niyo kung pinili siya, di meron siyang dahilan para magstay sa The Netherlands. At pag nandyan siya, di siya uwi sa Pilipinas. Ilang taon na abuti ito? 8 taon? Baka umabot pa ng 10 taon? Di sarap buhay niya dyan sa The Netherlands kasi may dahilan siya para magstay. Kasi nga, siya maging abogado ni Duterte. Wala, hindi siya pinayagan ni Sara. Kasi, ang hirap kasi nun mga kababayan di ba? Kung kukuha rin kayo ng abogado na magtatanggol sa inyo, siguraduhin nyo na talagang malinis. Kumbaga, actually hindi malinis yung walang ibang isipin. Paano pagtatanggol ni Harry Roque si Duterte, yung sarili niya hindi niya maipagtanggol. Di ba? Pero siya sariling kaso, pinagtataguan niya yung kaso niya dito sa Pilipinas kaya siguro hindi siya kinuha ni Sara Duterte. Kasi baka pampagulo lang to Saka baka walang tiwala kasi si Harry Roque, may mga nabasa akong comment, pag-ganong-ganong kasi yan Kung saan may pakinabang, nandun siya. Na siguro hindi siya pinili ni Sara Duterte. Basahin ko nga dito ilang comment para makakita natin yung pulso ng taong bayan. Sabi rito, dito mo sa Pinas gamitin pagka-abogado mo. Harapin mo ang kaso mo. Yan bring home Roque. Diba? Kung meron silang bring him home kay Duterte, meron ding bring home Harry Roque. Harry, please come home and face the charges. Yan mga kababayan. Naisinampa sa'yo ng people of the Philippines. Daldal mo, dito ka sa kamera magpaliwanag. Ayan mga kababayan, bring Roque home.
Ipagtanggol mo muna sarili mo bago ang iba. Umuwi ka na kasi di kanid dyan. Harapin mo muna mga issues mo rito. Ayan na, bring him home. So yun mga kababayan, nako Harry Roque, umuwi ka na lang dito. Total, hindi ka naman isinama dyan kasi nga, unang-una, sasamantalahin mo lang yung pagkakataon para takasan itong mga kaso mo sa Pilipinas. At saka mahirap yun. Kahit ako kay BP Sara Duterte, hindi ako kuha ng abogado na may sariling isipin. Yung may excess baggage, may bagahe. Kasi kapag ganon, wala, hindi ka makakonsentrate sa ginagawa mong trabaho. So yan mga kababayan, iyak na naman si Harry Roque. Pinakamaganda sir, uwi ka na lang ng Pilipinas. Bago ka magtanggol na ibang tao, pagtanggol mo muna yung sarili mo. Harapin mo yung kaso mo, kumuha ka ng abogado, pagtanggol mo yung sarili mo. Kaya ikaw na mag-abogado sa sarili mo. Total, sabi mo naman, magaling ka. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.